the way, just to let you guys know, nilista ko na to matagal na. So everything I'm doing in my life was actually pre-planned and I'm putting it to reality. So yun. Okay, so thank you, Arvin. Napaka naman, bongga naman ang goal ni Arvin. So, actually, hindi din siya talaga magmamatter kung bongga ba, kanya-kanya naman tayo ng goal. But, ang point lang natin dito is, kung mag-i-invest man tayo ngayon, dapat malinaw sa atin. Kung sa term pa ni Arvin, kumbaga, meron siyang time setting. Bakit ka ba mag-i-invest ngayon? Kailan mo ba siya gagamitin? Para saan ba yung pera? Specifically, malay mo, di ba? May nakikinig ngayon, tapos sabihin nila, mag-i-invest ako ngayon, Yvonne and Arvin, kasi yung goal ko talaga bahay eh. Tapos gusto ko 2-story talaga eh. Parang ganun, di ba? So teka lang guys, teka lang talaga pag ganyan. Mamaya, discuss natin yan, okay? Discuss natin yan. So, ang punto lang, pag bumuo kasi tayo ng financial goal, mahilig kasi yung Pinoy. Normally kasi sa tao, broad tayo mag-isip, di ba? But dapat kasi yung goals natin, para mas tumatak siya sa isipan natin, is meron talaga siyang measurement, tsaka meron siyang details. So, yun. Thank you, Arvin, for that, for sharing your goal. Okay, eto na naman. So, tapos na tayo sa G, di ba? So, alam na natin ngayon, siguro naiisip nyo na, alam ko na ba't ako nag-attend sa lecture na ito kasi ito pala yung goal ko. Ngayon, tingnan naman natin yung, reality na naman. Okay? Yan. So, yan. So, parang dito umaatras yung ilan eh. Parang, pwede bang goal muna? Skip na lang natin to, Arv. Next seminar na lang, ano? Okay. So, tingnan natin yung reality. We have to face our fears. Naksaman, parang kinatatakutan, no? Okay, when we say reality kasi, guys, financial reality yung pinag-uusapan natin dito. So, number 1, may tinatawag tayong net worth, okay? You get your net, paano ba kunin yung net worth? So, i-compute nyo lang mentally or kahit mamaya, pag sinabi nating net worth, asset yan minus yung liability mo. Okay? So, pag sinabi nating asset, something na ikaw yung nagmamay-ari. So, for example, may nobya ka. Pag mamayari mo siya, asset mo siya, Arvin. Parang iba ata na example. Parang iba yung example, no? Okay, joke lang po. Yung asset po, for example, may bahay at lupa ka. Ayun, asset yun siya. So, ilagay mo yung amount, maggawa ka kumbaga ng inventory. So, ilista mo yung asset mo, tapos, i-minus mo daan yung mga obligasyon mo. So, ang resulta niyan, sana naman positive, okay? So, ang tawag dyan yung net worth mo. So, kailangan mo siyang malaman. Bakit kailangan mo malaman bago ka mag-invest? Kasi, sa investing kasi, Arvin, truth be told, no, we want to be honest here, hindi naman talaga siya super-duper guaranteed, right? So, at least, pagdating ng panahon, alam mo na may pinanghahawakan ka pa rin. Okay? Mm-hmm. So, second, proceed tayo, yung sources of income mo din. So, syempre, di ba, paano ka naman mag-i-invest kung wala ka din pera o income mo? So, sinabi nating income, Arvin, yung pinakasikat kasi na type of income dyan, yung active income eh. So, when we say active income, that's the income na pinaghirapan mo. Kumbaga, nagbuwis buhay ka, Nax naman. May time and effort kang nilagay dyan, kapalit ng perang ibibigay sa'yo. So, an example dyan, I think yun yung pinaka-common sa atin, yung salary. Tama ba? Yes. Okay, that's the salary. Pero may dalawa, Arvin eh. Yung dalawa, hindi siya masyadong common talaga sa mga Pinoy. Yung pangalawa, eto, tinatawag natin siyang passive income. Okay? Pag sinabi mong passive, yun yung mga tipong hindi mo talaga kailangan pagtrabahuan 9 to 5, hindi mo talaga kailangan pumunta sa opisina. Sa example niyan, kung may negosyo ka, di may passive income ka. May rental ka sa boarding house or dormitory ninyo, passive income pa din yan. Yung pangatlo, Arvin, ito yung hindi masyadong hindi masyadong lantaran, kumbaga. So, meron ka ng active. Ako, parang ayaw ko yan noon. Ako noon, ayaw ko ng mga ganyan. Talaga? Ayaw mo? Doon ka na muna sa active lang. Okay. Yung pangatlo, eto, Arvin. Eto, guys, yung pangatlo, yun yung investment or interest income. Okay. So, yun yung income na nakukuha mo from your investments. Okay, example nun, usually yung sa co-op, di ba? Yung natatanggap ka na dividends. Alright? So, yun yung sources of income mo. So, alamin mo dapat, bago ka mag-invest, dapat aware ka, magkano ba yung pera, lahat-lahat na pumapasok sa akin? As much as possible, siguro buwanan, di ba?
para alam mo kung ano yung gauge mo hanggang saan ka mag-i-invest. Okay? So aside from that, yung pangatlo, ito yung Arve, yung iniiwasan natin. Next seminar Iniiwas na yan eh. Mga pang next seminar. seminar. Pwede mong pakidil ito. Expenses. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayun. Expenses, mga gastusin. So, yung hindi mga maiiwasan, yung mga unang-una yan, yung living expenses mo, yung hindi mo talaga kaya pag hindi mo ginastusan, pagkain, tirahan, tubig, ganun. And the rest, siguro mga contribution, kahit nga tax, di ba? And lastly, yung tinatawag natin na net income. So, it's a deduction lang from your income and then the expenses. Alright. So, yun po yung kabuang reality. Okay? So, yun pala, Yvonne and Arvin, sasabihin nila, no? Yun pala, guys, na parang hindi pala enough na porque meron din tayong pera ngayon agad sunggab na tayo na stock market or sunggab na tayo sa investment. Dapat alam natin yung goals natin tsaka reality. And bilang may goals tayo and reality, ang kasunod niyan, Arv, is yun. Okay, so syempre guys, syempre hindi naman puro reality lang tayo na masakit sa dibdib, di ba? So syempre kailangan natin ng opportunities to make our dreams work. Okay, para magawa nating realidad talaga yung gusto natin na realidad, hindi yung reality kanina kasi ayaw natin yun eh. Okay, sige guys, as you can see guys, diba? Ito, of course, there's so many investments, there's so many assets that we can discuss all day kung yun lang ang gusto nyo i-discuss. Okay, but sige, let's go over muna of a very few. And of course, I think, personally, I believe na ano nyo na to, narinig nyo na iba dito, nadaanan nyo na, nabasa nyo na. So let's discuss them one by one, okay? Sige, so number one guys, okay, of course, stock market. I think we all know about the stock market, pero paano ba mag-invest sa stock market? Mamaya, meron tayo niyan, okay? Yes. Of course, guys, mutual funds, okay? Familiar siguro to. That's also kind of related to stock market, okay? And we'll also be able to discuss that later on. Personally, itong next, actually, my love and relationship ako dyan. So, forex trading, okay? I love that, okay? Pero here's the thing. May pagka-risky nga lang. Later, may gets nyo rin. Bakit? Real estate naman next. Okay, real estate is actually a great investment din, no? Kaso ang problema sa real estate, di ba sabi nila hindi nga sila ganun ka-liquid. So that's something you might want to consider. Of course, also, sales. Personally, guys, might be wondering, bakit nandiyan ang sales? Diba? Hindi naman siya investment. Correct. Guys, bakit nga ba? Bakit nga ba, diba? Because, number one, guys, you have to understand, if gusto mo maging entrepreneur, sales ang pinaka dapat mong tutukan. And this is the most important skill in business. Of course, other than trust, but trust is actually a part of the sales process, okay? And if gusto talaga natin ng opportunity sa sales, we can give you one. Meron kami dito sa FWD. Okay, meron kaming mga ginagawa na financial planning and all. You're gonna get that later on. And of course, ito last but not the least, public speaking. Who would have known na isasali natin dito yung public speaking, di ba? It's very lucrative, guys. If magaling ka talaga magsalita, people are willing to pay for you, for your presence, no? For your knowledge and everything. Grabe. May million ka dyan. Tinan mo sila Bo Sanchez, sila Rex Mendoza, and all these other great speakers, sila Tony Robbins. You might have heard of them. Sobrang galing nila. And of course, guys, sabi ko, diba, na ang dami natin pwede discuss eh. Ilagay ko na lang last, etc. Okay, so at least nandito na yung broad na alam nyo. So, ayun siya, Von. Alright, thank you, Arvin. Actually, agree ako masyado sa lahat ng yan, lalo na yung public speaking, Kasi minsan, laway lang yung capital mo eh, di ba? May pera ka na, oo. So, these are just examples, guys. Hindi namin sinasabing ito lang talaga yung opportunity. So, kung may iba't ibang racket pa kayo dyan that would bring you closer to your goals, on the sideways is investing as well, then you might consider them. You might consider them or, you should take action about this. So, yun yung pinaka-last kasi. Alam yung Arvin, yung mahilig tayo mga Pinoy eh. Ganito yung sakit natin, mag-a-attend tayo ng training, tapos seminar. Siguro baka pagkatapos nito, wala na. Lumusot na sa kabilang tenga. Maghahanap na naman ng bagong webinar. Maghahanap na naman ng bagong webinar, no? So, our challenge for you also, syempre, we're adding value also. We wish na sana, pagkatapos din ito, mahalaga kasi pag pinlano natin na mag-invest, sinusulat or kumbaga, ina-identify natin ano yung unang-unang step na gagawin natin eh. So, we call that action plan, diba? And I bet you're very familiar with the acronym SMART, diba? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So, that's it for the last stage ng financial planning. Ngayon, balik ulit tayo sa tanong natin, Arvin. So, tanong na yan, kanina pa yun.
Oo, kanina pa itong tanong na to eh. So, kanina, sabi natin, yes, it is the best time to invest now kapag kauna gusto mong i-take advantage ang market. And we explained that kanina. Yung pangalawang konsiderasyon pala, Arv, is it the best time to invest now? Ang sagot po ay, yon. Yes again. Yes. Especially if you have planned your finances well. Okay? So, kaya natin, diniscuss din yung financial planning para mag-gauge nyo na plano nyo ba siya ng mabuti. Kung naplano natin siya ng mabuti, why not go? Pwede tayo mag-invest. Pero you know what, Arvin? Minsan kasi yung investing hindi lang hanggang dyan di ba? So, baka tanungin nila, so, ibig ba sabihin nun, Avon tsaka Arvin, naka-budget na tong pera ko, naka-budget na tong milyones ko, gusto ko talaga invest Wow, di ba? So, sabihin na, baka pwede na bang mag-invest agad? You know what, Arb, for us, no, na financial advocates tayo, may tinatawag kasi tayong, wala pa pala siya. Baka na-bored na sila kasi medyo 81 plus na tayo, Arvin. Palakpakan naman dyan. Pang dalawang classroom na to. Sige, doon na tayo mag-stop. Okay? So, financial planning plus opportunity in the market. So, pag yes ang sagot niyo sa dalawa, baka naman talaga ready na kayo to invest right now because this is really the best time. So, game muna, Arvin. Ano ba tong game mo, Arv? Sige nga. Okay, guys, let's play a game. Okay, let's play a game. Okay, so itong gagawin niyo lang naman, guys, very simple. Okay. Yung mga ipa-flash kami sa inyo na pictures. And of course, syempre, alam niyo, feeling ko alam niyo naman to di ba? Papapakita kami sa inyo ng pictures, tapos hulaan niyo muna kung ano yung job na yun, kung ano yung ginagawa na yun. And also, hulaan niyo na rin if magkano ba yung kinikita nila in a month. Okay, so let's get into this. Okay, sige. So, guys, you can unmute yourself. Can we request everyone i-unmute na yung mga microphone? Ayan. Okay, sige. Ipakita na natin ang ating mga kaalaman. Baka nga may job dito na familiar sila, Arvan, no? Okay, sige. So, the first week. Mami. Call center, BPO. Call center. Oh, ayun. Okay. Guys, I think napaka-familiar nito para sa atin lahat. Hoy! Ano to na word? So, mute ulit natin agad. Natin sila, okay. Sige guys, so, ayun. So, ito pala guys, BPO, pretty sure, no? I mean, yan pala ang kinikita nila on average. So, sabihin na natin if nag-call center kayo and hindi yan yung kinikita nyo before, no? I think, baka naligaw kayo ng mas maganda-gandang call center. But anyway, let's proceed with the next picture. Sige nga, Von, ano ba to? Yun. Okay, guys. Ay, guys, ito guys, hindi naman siya pasyente guys Okay. Medrep. I think familiar to sa inyo. Medrep daw. Financial planner. Medrep daw. May sumagot na Ikaw medrep. tama, Bon. Medrep daw. So tama siya. Okay. Alright. Hulaan. Okay, so next one. Hulaan nyo kung magkano ang kinikita nila in a month. On average. 22. 30. 24. Okay. Ano ba, Bon? Tama ba sila? Ayun. 24K. 24K, yung kanta ni Bruno Mars. Honestly, 50. Ayun yung sagot, Arvin. Yan. Yan lang pala guys. So medyo mataas-taas yung ano nyo. Baka magaling kayo mag-perform if nag-medrep na kayo. Baka magaling yun na medrep. Pero on average, guys. On average, ito lang namang inikita nila. Let's go to the next one. Okay, next game. Ayan. Uy, guys, dapat nakikita niyo yan kasi pag hindi niyo nakikita yan, that means hindi kayo pumapasok ng bangko. That's something. Teller. Teller. Yan. Kuha nila agad. Buti naman. Sisite natin. 50. Alam natin, madalas pumasok sa bangko yung mga ano natin dito, manonood. 4,000. So, Sige, magkano kaya to? 15. 17K. 15. maganda sila mga sagot ko, no? Medyo tumatama-tama ata. O, tama ba? Wow. Check natin. Let's check this Check out. natin. 7. Yun. 30. So, I think medyo na may narinig akong ganyan kanina. Pero yes,
Guys, it's around that range, di ba? Nice. Next natin na pupunta kayo sa bangko. Isa pa, Von. Yung isa pang pick. Okay, isa pa. Madaming magagaling ngayon ha. Parang Dami taga-ano magagaling. kayo ah. National wages. Ayan. Uy, kasi parang teacher ko ata yun noon. Okay, anyway guys. Police. Sige. Police. Any idea? How much are they earning in a month? 22. 30. 25. 30? That's a good rate. 18,000. 25. 18. 20? I think, Von, maganda na yung mga range na binibigay nila. Tama ba yun? Let's check Okay. it out. Parang Sige nga. pagaling ka ng pagaling ah. Ayun. Ooh, okay. So, ayun, I think may malapit na nakatama dyan eh. But Okay na congrats sa talaga. everyone na nakakuha ng mga tamang sagot. Meron pa tayong batch 2. Okay, punta tayo sa batch 2. Okay. Eto, batch 2. Magagaling kayo sa first round ha. Tingnan natin second round. So, O, feel ko ayan, may hirap-hirapan na kayo nito unti-unti. Ayan, na-miss natin yan, Arvin. Hindi na tayo nagko-commute. Barker, po Barker. yan? Oh, may Barker. Other answers? Aba, parang sure talaga sila, no? Sure ball sila. Sige guys, ito guys. Ano ba kinikita nila in a month? 15K. Sige nga. 30K, 30K. Oh, 30K, 15K. Any other answer? 7. 10K. Okay, I'm hearing 10K, 7K. Okay, 7K? Okay, i-reveal ko na. 35. Ayun. Wow. O, diba? Ay, So I think yung mga iba medyo na ang ganda ng ano nila doon, ng patong nila doon. Pero Random ko yes, yun yung random ko yung wow. gulat Yung sila doon. wow nila. Oh, eto. Okay. Yan. Meron pa tayo. Ito pa. Kapares niya. Ayan. Driver. Driver. 50K. Driver. 50, Hulaan nyo 50, nga magkano? 50? 50. 30. 40? 15, 1.5, 1.5. 30? Okay, sige nga. 50. Ayun. Tama ba sila, Von? Tama. Oh, 33. may nakakuha. Nice. Nakakuha almost. Okay, nice, so, guys. Okay. Magaling kayo ha. Sige. So, Oh, next, ito next. naman. Ito. Shoemaker. Wow. 40K. 50. 50, 40. 50. Ano pa? 50. Jeez. 45. 45. Let's see. 20. Ayun. 50. Sige nga. 38. Oh, Oh. 38 pala. Diba? Damdam ko talaga yung wow nila. Nice. Mukhang nagkamali Surprising. yata tayo ng mga entry-level jobs, no? Di ba parang ito yung... Oh, sige nga, ano pa nga? Change boss? career na daw. Mahanap ko nga yung sapatos ko. Practicean ko dito. Gusto ko na mag-driver. Sige nga, ano na ba yung next one, Von? Mukhang ito, ito na. nakaka-intriga to, ha? Sige nga. Last one na to. Okay, balik tayo sa discussion after. Oh, yan. Sige. Vendor. Rojas. 50, Okay, vendor. 50, 50. Nagakawat og sinina. 65. Oy, sino yung sabi yan? 60. 40. 80 to 100. 50. Aba, mga master guesser na kayo, ha? O, sagot, 40. Ay. 50. Okay. Guys, yun lang naman ang gusto ng mga anak nyo, kaya ayaw na nila mag-school. Pagbigay nyo. Okay, sige. So, ano na? Okay, so ngayon, titingnan natin what's the message. Akala natin game lang to, ano? Pero may mensahe tayo dito. And the message is, Arvin, what's the message? Okay, guys. So, as you can see, guys, no, it's not about how much money you make, but what you do with it that matters. So, syempre, di ba, may mga times, di ba, na parang masyado natin minamalit yung mga certain jobs na yan. Pero hindi nyo alam, with the purpose that they have for accumulating those funds, mas malaki pa pala ang kinikita nila kumpara sa average individual in certain levels of age. So akalain yun, guys, it's very important that you know your purpose for investing or with your finances. Ganun. Correct. Agree ako dyan. So, tama yun, no? May ibang jobs kasi, actually, sa investing naman, no? Sa totoo lang, hindi naman talaga siya about sinong mas malaki yung sweldo, maliit yung sweldo. Investing kasi is more on how you manage your money diba? Yes. May mga kilala ako and I bet baka may mga kilala din kayo na, you know what, ang tagal na din nilang nagtrabaho, except for meron talagang obligasyon ha, pero there are people then na, you know, they're working already, wala namang ganung obligasyon, pero nahihirapan pa rin sila mag-invest and nahihirapan pa rin kumbaga kahit savings, nahihirapan pa din. So, baka there's something na kailangan i-reprogram or ayusin pagdating sa pag-handle ng pera. So, yun lang yung lesson doon sa game natin. So, thank you everyone for participating sa game. Napaka-active at interactive ng mga learners natin ngayon. Okay, let's proceed. So, Arvin,
nag-end tayo with the financial planning na factor, 'di ba? Na bago pala mag-invest, kailangan muna i-assess natin yung finances natin. Ngayon, sapat na ba yan na rason para mag-invest tayo ngayon? Is that the best reason to invest right now? Okay? So, sa investing, may tinatawag tayo na, ayun. So, it's the wealth pyramid. Okay. Di ba, pagka-pyramid, pag ganyan naman talaga siya, di ba? Okay. Ewan ko nga, sa Pinoy ata iba bon eh. Pag sa Pinoy ata iba. Pag sa Pinoy, iba. Alam mo, sa Pinoy, binabaliktad na, nakaganyan na yung pyramid natin. Ewan ko nga bakit ba ganun, pero sige, tingnan natin bakit kaya. Tingnan natin, bakit nga ba, Arvin? Okay, sige. So, syempre guys, nakakapagtaka lang talaga para sa ating mga Pinoy kasi gusto natin baliktad-baliktaran yung mga bagay, di ba? Pero sige, check natin. Pyramid siya, pero bakit nagmukha siyang top, mukha siyang Beyblade, di ba? Mukha siyang ganyan na bagay. Sige, number 1 guys, kasi didiscuss ko na rin siya unti-unti. So, living on interest, yan yung LOI. Kasi tayo kasi mga Pinoy, gusto talaga natin luxurious tayo eh. Diba? Gusto natin mga pina-heart evangelista mga buhay natin. Mga Gucci, di ba? Pati face mask natin, Gucci tayo. So parang ang hirap naman nata ng buhay na ganun, guys. But every time, every day na lang or every season, kasi by the way, seasonal talaga yung trends when it comes to, pansin ko lang sa mga tao na LOI talaga yung nagawa nila, parang every season na lang kayo gagasto ng malalaki para lang makasabay sa trend. Pag ganun, may hirapan kayo sa finances nyo. Lubog na lubog kayo sa utang, which is very common for very many Filipinos. Okay. And Von, what can you add about that? Actually, totoo yung sabi ni Arvin. And nakaka-relate din ako. Dati yun. Okay, so kwento ko lang. Alam mo yung pang-tipong Arv na yung pagkatanggap mo yung sweldo, yung una kong ginagawa dati, guess what? Nag-check ako sa Shopee. Shopee agad, palaban sa Shopee. Or kaya, naghahanap ako ng ticket sa Cebu Pack or PAL. Travel goals agad yung Saan ginatupad. aabot 20K mo, no? Saan aabot yung 20K mo. So yun, kapag ka may sweldo, una talaga minsan yung iba yung hindi pa talaga aware, yung munang wants nilang inuuna nila kaya siguro manipis yung foundation nila. And after noon, kapag wala na masyadong pera, let's suppose, kunwari, si Benchard, ayan, nag-mention, hi Benchard, sana okay yung connection mo dyan, and nakikinig ka din. Kunwari si Benchard, meron siyang income monthly na 20K. Tapos, in-invite siya, kumbaga sabi niya, sweldo na 20K, tara, kain nga tayo, buffet. Yun, buffet. So, Buffet agad, buffet agad, no? Gumastos siya kunwari ng 5,000 doon sa 20K niya. So, magkano na lang naiwan? 15K. Ngayon si Benchard, siya? Worried siya. Naku, 15K na lang yung pera ko. Ano kang yung pwedeng gawin para bumalik ulit sa 20K or lumaki ulit? So, yun tinatawag natin, ano yung second level, Arvin? Okay, so ito guys, syempre second level, no? Ito na yung mga high risk natin na investment. Baka familiar kayo sa mga high risk, di ba? High risk, high reward. Risk taker ako. Mga nakikita nyo ng mga posts. So basically saying guys, as you can read from here, no? Ito yung mga businesses. Bakit kaya? Di ba? I mean, marami namang yumayaman sa businesses. Pero just a little trivia to you guys, no? 97% of businesses fail. Okay, usually nga within the first 5 years, diyan na nalalaman natin if ang isang business ba, tatagal ba talaga siya or medyo malas. Ganun. Okay, and also, guys, kasama na rin dyan, yung talagang isa sa mga pinakaminamahal ko, Forex. Okay, so meron ako love and hate relationship dyan. Nakakainis, minsan. May mga ganun talaga na moment. Kasi trading siya. Ang trading, guys, just in case hindi nyo alam, hindi siya madali na bagay. Ang daming experiences ko na rin doon na magaganda, pero marami ring pangit. So, it's very risky. Pwedeng kainin yung pera nyo, which is, by the way, matututunan nyo yan mamaya. Okay? Ikaw, Bon, ano pang dagdag natin? Oo. So, isa din, for example, tama yun, Arvin. So, balikan natin yung experience si Benchard. What if iba naman? Si Ging naman. Ayun, si Ging. Hi, Ging. Seryoso, nakikinig si Ging, Hi, Miss Ging. Ayun. So, kunwari si Miss Ging yung sumalo. Siya na ngayon yung may 15 mil kasi gumastos siya ng sweldo niya. Tapos sasabihin ni Miss Ging, naku, paliit na yung pera ko. Tapos nilapitan siya nung yung kakilala niya, yung friend niya, sabi niya, magnegosyo ka. Pag nagnegosyo ka, naku, siguro after 2 weeks, magiging times 5 yung pera mo. Agoy! So, familiar ba yan? Oo. So, it's really, really high risk kasi in reality, wala naman talagang negosyo na ganun kabilis yung pag-angat, diba? So, tama yung sabi ni Arvin, yung trading,
yung forex, yung pagnenegosyo, lalo na kung malaking negosyo agad, nandun yun siya sa high risk kasi malaking pwera na potentially mawawala sa'yo. So for example, sumali ka, nag-invest ka talaga doon sa high risk na business na yun, kasi hindi mo na pag-aralan ng maayos. So yung 15 mil mo, nilagay mo, kinunan mo ng 10K. Ayun. So natira sa'yo, 5K na lang, Arvin, may 5K ka na lang. So, anong gagawin mo ngayon sa 5K? Eto na, dito na sa third level. Ano yung third level? Or... Okay guys, so let's say, sabihin natin, no, parang napaisip ka, alam mo pre, parang mali-mali yata yung mga pinagagawa ko. So, gawa naman tayo na isang maganda-gandang bagay. Invest. Okay, sige. So, ito naman guys, growth na, di ba? So, nasa growth, ano na tayo. Diyan na pumapasok yung mga stock market, which is, by the way, kind of broad, no? So, let's break it down a little bit. Okay, so, dyan guys, makikita nyo dyan yung mga mutual fund, makikita nyo dyan yung VUL, ayan, mutual fund, VUL. Nandiyan rin yung mga time deposit. So, ito ba familiar kayo nito, guys? So, maya, I think, marerefresh sa inyo yan. But anyway, growth investments, guys, usually, they grow over time and it's very friendly sa pitaka. Okay? So, ganun lang. Grows over time, long-term, very friendly sa pitaka, and something that you could probably start as early as now, or at least sa entry level, kaya na nila mag-start nun. Avon. Alright, sige. So, tama yung sabi ni Arvin. So, balik ulit tayo doon sa example natin na may 5 mil na lang siya, di ba? So, kunwari, may 5 mil na lang si magtatawag na naman, may 5 mil na lang si Roldan. Ayan, Roldan, ang ganda naman ang ganda ng upuan ni Roldan, no? Gusto ko yung upuan na yan. So, kunwari, may 5 mil na lang siya, tapos naisip niya, di ba? Naku, may 5 mil ako eh. Sabi nila, magkakapera ka daw when you invest. Investing, Arvin, is long-term eh. Di ba? Like, 5 to 10 years. Oo. So, kunwari, ininvest mo talaga yung 5 mil. Nag-risk ka talaga. So, ininvest mo siya. Pero hindi ka aware sa goals mo, kaya wala masyado sa mind mo na pang long term pala siya. Eh, ngayon wala ka ng pera. Ayun na. So, wala kang pera. Pagdating dito sa pinaka last na level, ano yung last level, Arvin? Okay guys, so syempre, suppose dito, inuna natin, no? Natataka kayo. But anyway, ito yung foundation. So, yun na nga guys, tataka kayo, ano ba itong foundation na to? Yan yung mga emergency fund, life protection, HMO, mga critical illness na basic mga retirement fund, ganyan. No? So, ano ba exactly ang foundation? Kumbaga, kung sa start talaga, kung ginawa na natin tama, sila yung ating defense or protection, security. Ang gusto talaga natin ma-achieve dito is stability. Okay? Because as you can see guys, I mean, if gagawin natin tama, no? We have to start with something na napakalakas na foundation. Isipin nyo bahay. Or hindi, pyramid. Okay, isipin nyo, what if ang pyramid natin nakabaliktad? Di ba parang nakakatakot naman, titingala ka ng ganyan, tapos parang baka mahulugan ka niyan. Of course, maganda dapat ang foundation ng kahit ano man, mapabahay, mapabuilding, or mapapyramid, para maging maganda ang financial, ang financial success mo, kumbaga. Avon. Alright. Sige, tama yun, Arvin. So, buti you mentioned about the stability or protection, Arvin, no? Kasi, yun talaga yung yun yung tinatawag natin kung sa pera pa, yun yung pinakapuhunan and foundation natin, yung protection natin. Kasi minsan, may mga tao din na, na-hype sila to invest agad, so nakakalimutan na skip yung foundation na part. Eh, ganito kasi usually yung scenario sa Pilipinas kunwari wala na siyang savings and pera, ubos na, zero na. Eh, alam mo na yung buhay, uncertain naman talaga, wala naman talagang kasiguruduhan, hindi natin maiiwasan in between habang nagtatrabaho ka. God forbid, syempre. Eh, baka may 10-wheeler dyan, di ba, ma-aksidente ka, God forbid, hindi mo na 10-wheeler talaga. Grabe naman yun. Pwede bang SUV? Pwede bang SUV muna? Pero may sabihin lang, may SUV, paparating sa'yo, sabihin mo bigla, wait lang, hindi mo ako pwede sagasaan. Wala akong budget para sa aksidente. Wala namang ganun, hindi mo naman mauhula kung ano talaga yung mangyayari. So you really cannot avoid. Although hindi natin hinihiling na mangyari, but yun nga, we wanted to protect ourselves. Ano yung mapaghuhugutan natin kung wala tayong protection sa ating sarili? Pwede naman hindi aksidente. Like for example, with the kind of lifestyle we have now, we have so many fast food chains, we don't know the kind of food we're eating. So possible na epekto siya sa kalusugan natin, di ba, Arvin? Eh kapag di ba, nagpa-doktor ka naman, di mo naman pwedeng sabihin kay doc na, uy doc, wag mo akong bibigyan ng diagnosis na cancer. Itong pera ko, itong budget ko, pang lang to, pang lagnat at ubo lang to. So sana wag, hindi dapat.
Wala namang ganun, di ba? Hindi ka pwede, wala kang control sa mga ganung bagay. Walang ganun, Kapag guys. correct. Pag dumarating talaga siya, dadating talaga siya. Though we want as much as possible to avoid it, but yun nga, kapag lang, what if lang, hindi mo naman hawak talaga yung buhay mo, what if dumating yun? Anong protection meron ka? So yun, kaya pala Arvin, kapag baliktad yung pyramid, anong mangyayari? Ayun, mag-collapse siya. Ayan, Okay? nagkagulo-gulo, So, di ba? Kakrash siya. gulo buhay. So, are that familiar? Siguro may mga kakilala kayo or baka sa kakapanood natin ng MMK. MMK talaga, ano? Baka may familiar yung MMK. story sa atin. But it MMK really talaga. happens. Oo. It really happens in reality. Okay? Mhm. So, ano yung tama? Yun talagang totoong pyramid.